Nasaan yung Z1 mo? Nasa Bohol pa rin ba? Naka-ZH ako ngayon bro eh, nasa Bohol. Akala ko Z1 Gaming yung ride natin ngayong araw. Pero speaking of Z1 bro, kamukha niya yung motor mo. Kaya nga. Kaya lang, pa tayo wala ng siyang motor tambucho bro. Oo nga no. Paano nangyari yun? Walang tambucho yung motor na to. Wala ring clutch. Walang preno. Walang clutch. Oo. Actual na headlight talaga ng Z1. Kamukhang kamukha niya eh, no? Hi, sir. Hey, sir. Hello po. Hello po. Hello. Ako po si Mick. Hey, hello sir. Hello po. Hello po. Alfred. Claude. Mick po. Me. Yes, sir. Kayo po yung owner, sir? Yes, sir. Kami po yung owner ng Model 1. So, e-bike ito, sir? Yes po, electric motorcycle po. Okay. So, mukha siyang Z1, sir. Eh, no? Mukhang yung design niya is pinares nyo dito sa Z1 ni Bro Alfred. Eh, no? Mukhang kamukha niya, eh, no? So, gaano kalakas to, sir? Medyo malakas po. Gusto niyo po bang subukan? Pwede ba namin i-try? Pwede po. Okay. So, bago natin i-try, sir, ano ba yung mga features ng motor natin? Like, syempre, hindi siya kapareho sa Z1000. Para maging familiar kami sa motor bago natin i-test drive. Mas maganda medyo. Malaman muna natin about yung sa power, details sir, nito. may... Di ba, hindi naman to horsepower or torque eh. Parang kilowatt ba or ano? Ito pong Model 1 natin, Model 1 SR ay meron po siyang power na 10,000 watts, true rated, and nagpipeak po ito ng 35,000 watts. 10,000 watts, sir? Yes, Kung opo. i-convert natin siya sa cubic centimeter sa mga motor, ilan kaya yun? More or less nasa 500cc po. Oh, so pasok sa expressway to, sir? Expressway legal. Kaya pala meron siyang RFID. RFID. Sa braking system naman, sir, meron ba tayong safety features niya? Ito, katulad ng napansin niyo sir, naka-dual disc brake na po siya sa harap, Okay. single disc brake po sa likod, Okay. at saka meron na rin po siyang electronic ABS. Oh, electronic. Pag sinabing electronic ABS, anong ibig sabihin? Common po siya sa mga electric motorcycle. Computer na po talaga yung, although yung computer box niya na yung Ko-control ng ABS niya. May certain speed ba bago mag-engage yung Opo, sa electric ngayon niya? po, may certain speed like mga 60-70 bago pa siya gumana kasi computer na po talaga yung nagmamanage nun. Upuan mo nga, bro. Pwede bang upuan? O sige Oo po, naman, sige sir. po. Pwede. Wow. Kumusta yung feeling? Parang na Z1 din eh. Oo. Parang Magaan, ito lang mabigat. upuan to eh. Mas magaan bro. Ilan ba yung timbang nito, sir? Sa ngayon po ay nasa 150 ang dry weight po niya, 150 kilo po ang Ilan ba dry ang weight. Z1? Hindi ko alam kung ilan yun, pero Siyempre, doon natin siya i-compare dahil Oo. yun ang ano niya, di ba, concept eh, no? hindi ko alam kung ilang kilo yan. Pero bro, ikaw na magsasabi, tignan mo. Sige nga, Ikaw ang try ko, mupo. try ko. I-feel mo, feel mo. Pati upuan eh, no? Kopya. Ayun, gaan nga! Lahat po ay Filipino design. Walang gasolina yan bro. Walang gasolina. Oo nga, no? Wala ring langis. So kung may tangke siya, sir, ano naman ito? Ang tanggi po nito kasi is for, ang purpose lang po nito is for design lang muna. Forma lang. Pero for in the now, future, corners, bro. for now, pero ang gusto namin gawin in the future is maging compartment din siya. Pakita mo nga yung Oo, corners para ng magbukas ano. siya. Pakita mo yung corners para sa tangke na yan. Ano ba yung purpose Dapat niyan? kasi naka-tank grip ka dito. Ayan. Tapos gaganyan. Yun. Dito yan eh. Yun, para dyan yan. Eh, ang purpose nito, kahit hindi ka na humawak, makakabanking ka. Yung Oh, may purpose pa rin. So, hindi siya for design. So paano pag ginawa nilang compartment to, bro? Pag ganon o pag ganon? halos ganito, Pag ganun, pag halos ganun. ganito pa rin po. Ang pagbukas niya paha. Pag ganon. May baka patagilid. Kasi kapag pagpaharap, mas mahasid siya kunit. Oo, ano. So, Di ba walang makina to, sir? Or motor lang na nakalagay sa likod? Yes po. Yes. Yung Wala po. nagpapabigat nito is yung battery, di ba? Battery po, yes po. Oh, yung battery natin, sir, gaano katagal siya sina-charge? Sa free po na charger niyan, nakasama is 3 to 4 hours po. Pero meron po kaming after market or after sales po na charger na kaya po mag-charge ng 1 to 2 hours. Oh, mabilis lang. So sa motor naman, sir, gaano kalayo yung kaya niyang abutin sa isang full charge? Sir, depende po talaga yun sa throttle handling. Pero Okay. sa akin po na 110 kilo, ang na-range ko po dito ay 180 kilometers. Yung isa po namin kasama, nasa 200 po ang na-range So niya. ako na yung 200 kasi bro, magkano ko? medyo slim eh. Oh, magkano ko? Si bro Alfred, matansya mo ilang kilometer? 150. Eh kung makakasagot yun. Mga Di 150. matatry naman yata. Subukan natin. Oh, pwede natin giramin. Arborin natin. Oh, Tingnan natin kung papayag sila. swap sa C1. Papayag kayo, di ba? Makakatipid tayo, bro. Oo, sige, sige.
So, di ba may susi ito, sir? Yes, sir. Paano yung mga safety features niya para hindi manakaw? Siyempre, magaan yung Oo, motor syempre. Pwedeng... itulak eh. Oo, tama. Actually, sir, yan pong magandang tanong kasi ito po ang first electric motorcycle na may biometrics. Worldwide po. Ano yung pag sinabing biometrics? Ano yun? Biometrics po ay... So, malalaman ng motor yung biology ko, ganun. Hindi naman po, hindi naman. Ay, hindi. Fingerprints po. Fingerprint. Yes po, fingerprints. Okay. Kung ano yung nakaregister So, na pwede po natin siyang fingerprints. start using fingerprint. Yun. So, Start na yun? ito po. Yan. Yan, start na po siya. Pagka ganyan po, buhay na po yan. Uy, Uy, colored, oo nga, no? colored siya, bro. Sir, paano kaya kung ako yung gaganon? Sige po, pwede Ano mangyayari? Pwede niyo po Patayin mo i-try. muna, sir. Patayin mo nga. Tingnan kung kilala tayo ng motor. Ay, nagre-red siya. Ang mahirap, nakuryente ka eh, no? Hindi naman po. Wala, wala. Ikaw nga, baka ikaw kilala ka ng This motor. Z1 ka eh. This is the first electric motorcycle na may Secured. biometrics. Secured, Lahat, secured. 5 daliri ko, wala talaga eh. Oo. Then, aside from biometrics, meron din po tayong NFC. Yan, naglagay po kami ng NFC dyan. Buhay na rin po. Ano So, sir, ang UFC? gandahan ito, NFC po, Ah, NFC. NFC. Kunyari, sa akin naka-biometrics yan. Hiniram mo yung motor ko. Ah. Oh, bro, gamitin mo na yung electric big bike ko. Tama, Social. parang hotel lang ah. Social, social. So kapag ka, ano to, hindi lobat, di ba? Pag hindi lobat, susi. Ay, halimbawa, pagka hindi siya lobat, pwede yung ganyan-ganyan. Actually, meron po siyang threshold na kahit na empty bat siya, may minimal po, minimal lang po, 12 volts lang ang mga kasi ginagamit sa, ano natin, sa starting ng engine. So, pwede pa rin po. Ito din po, meron din po tayong chips, pwede din po siya, pang-on. And lastly, meron din po tayong traditional nating susi. Okay. So, ayun po. So, pagka, yan. Sa bagay, magwa-warning naman siya pag malolobat na, no? Tama, tama. At saka may Tama. range siya, di ba? May range po. Meron. So, dito po may kita po natin Yun. yung battery percentage, then yung range po na ano, so pagka ni-number 1 natin, Ah, ito po yung ano yun. niya. ito po yung gear Cambio? natin. Opo, yan po yung galing, cambio. oh. Yan yung mga Ilang mode. mode po meron to? Meron po tayong 3 modes, the Eco, the Cruise, and the Sports. Wow, may sports siya. Paano yung tunog nito, sir? Di ba wala siyang tambucho? Paano yun? Wala po siyang tunog. Ah, wala. Kawasaki. Oo, Kawasaki, di ba? Oo, tawa. Galing. Para maging ano pa rin kayo, Depende sa aware itsura. pa rin sila sa inyo sa kalsada. Malakas naman po yung busina niya. Nilakasan po namin yung busina. Sound check. Soundcheck, ayan po. Okay. May neutral ba to, sir? Wala po siya neutral, So pero kung yung naka-on siya, pwede ko nang igas, aalis siya. Pwede na po. May So, R, bro, may R. May Di- R. Racing yan. Hindi. Ano, reverse. Tingin ko, atras yan. Ah, oo nga, may reverse to, sir. yes po, meron po siyang park assist or tinatawag nating reverse. Oh, Galing, ang dami niyang features eh. Parang mas maganda ano Test natin. drive. Sige Pwede po. ba namin ma-test I-test drive? drive Pwede, niyo po. pwede. Kahit minsan lang muna. Opo, opo. Okay, sige. Ikot pwede niyo po. bang i-test try ito ng paatras muna? Bro, ako muna ah. Sige, ikaw muna. Subukan natin. Ang gaan talaga. Ato, ito yung preno sa likod. Tama. Ito naman yung sa harap, ano. Yes, opo. And then, ka-on ng ignition, so, aandar na siya. Oo nga, Ay, no. naku, Mr. na pala yun. Oo nga, no. Maandar na pala agad yun. Bro, try natin yung reverse. Oh, bro. Ayos. Nakakatawa naman yung reverse na yan. Ang galing, no? Galing. Okay, test drive ko muna, ah. Sige. Di pala siya ganun ka-powerful, no? Ang galing, no? Hindi kanya bibiglain. Kahit pala wala siyang... May mic siya eh. Tawag po talaga dyan ng marami laruan. Wow. Galing, oh. Ang galing, parang scooter lang, no? Parang NMAX, ganun. Wow. Wow. Ay! Lumagpas ako! Sorry! Uy! Sticker, sir! Sticker! Ay, wait lang! Oh. Bro, try mo! So, dahil na-start na rin naman natin siya, ito yung key fob mo, pwede mo ilagay dito. Oh, di ba? Okay, subukan natin.
stand. Aba. Subukan muna natin yung atras. Oh! Nakakalipag yung atras niya. Okay, let's go. Wow, galing. Parang nagmumotor ka lang, walang tunog. Galing. Nakakapanibago lang kasi talaga wala siyang tunog. Soundless. Ah, yun yung sagad niya. Subukan natin ngayon yung subukan natin guys yung arangkada, no? 1, 2, 3. Ah, Number 3 mo, sir. nice. Number 3 mo. Ah, may number 3 pa. Sports. Uy! Uy, malakas! Malakas pala. Bro, maganda. May sports pa. Sinubukan mo yung sports? Sports pa. I-try nyo sir yung sports, yung mode 3. Ayun na, sports na yung... Kaya malakas eh. Okay ah. Galing nito. Bagay po sa inyo yan sa REIT, yung sports. Kaya nga eh, tapos Z1 pa. Hindi ka ba nabitin? Bitin nga ako bro eh. Parang dapat natin i-try itong sports mode eh, no? Oo. Dalhin kaya natin sa magandang lugar sa Nueva Ecija. Gusto mo? Hindi, tanong natin kung papalig sila. Pwede ba yun, sir? Pwede, Pwede. pwede. Iyo, pwede no. Sabi ko sa inyo eh. Gusto Naman nyo talaga nila, no? Kasama Tara. ka namin? Pwede naman po. Pwede, Sige pwede. po. Thank you. Okay, sige. Dalhin natin sa Nueva Ecija. At para masubukan natin yung sports mode at yung other features niya. Alright. Tayo ngayon ay dadaan dito sa provincial road ng Carmen Cabanatuan Road going to... Bago natin i-ride ang motor na to, so tingnan natin yung kanyang forma. So kahawig siya ng Kawasaki Z1000R na meron tayo ngayon. So maikukumpara ko ngayon yung motor natin dito sa electric bike. Pareho sa kanyang headlight. Ito yung unang-una mo mapapansin. Dinigdagan lang nila ng extra fairings dito. Tapos doon sa harap, yung side fenders, yung tangke, yung takip ng tangke, at yung upuan, pareho sila. Tapos yung taillight, pareho lang din. Yung tapalodo niya, at yung fairings niya dito sa tail. Magkaiba lang dito sa pangilalim, wala na siyang apakan para sa preno. At sa kabila, wala na rin siyang apakan para sa gear. Sa height naman, same lang sila ng Z1000R. Ako po ay 5'7". Ganito lang din yung reach ng aking paa kapag nakahinto ang motor. Sa manibela, mas straight lang ang manibela nito. Yung sa back ko, forward lang din ng konti. Sa gauge, iba siya, pero forward siya. Sa switch, halos same lang din sa Z1. Hindi lang nila ginamit yung pang Z1 talaga. Okay, go. Let's go. So, ilagay natin sa D1. So, meron siyang modes dito. Pinakamahinang modes muna tayo. Madali lang siyang palitan ng mode, ha. Kasi habang nagra-ride tayo, para siyang cambio. Na habang rolling kang ganyan at overtake ka, nabitin ka, pwede mong i-shift to dito. You know. Oo, di ba? Bumilis siya. And then, sports mode. Itong motor, dahil wala naman siyang engine, wala siyang cambio, wala siyang engine brake.
Ang una-una mo mapapansin dito sa motor, ang taas ng kanyang apakan. Masyadong tupi yung aking tuhod. Alam mo yung pakiramdam na para kang nakaangkas sa Z1000 kasi yung apakan niya napakataas. Dito sa pag-andar niya, kahit ipihit mo ng todo, yung throttle, walang response. So steady lang yung kanyang speed, which is 74 kilometers per hour. Ngayon magbabago ang kanyang speed kapag pinihit mo itong kanyang mode. Like ngayon, bumili siya ng konti. Tapos tatlo, yan. Pagdating sa lubak, dahil mas magaan yung motor sa Z1, mas dama natin yung bounce, no? Tapos may naririnig tayong impact sa gulong, like ngayon, no? Ako ay napapakambyo dahil nasanay tayo sa motor ko. Nakakapanibago lang siya, lalo na dito sa preno sa kaliwang kamay. Nakakalain mong clutch. Tignan natin sa lubak. Ayun. Dito sa cambio, ingat lang tayo sa pagpihit dahil may times na may lalagay mo siya sa reverse. Pero hindi naman siya delikado kasi kahit mailagay mo sa reverse and then ginas mo, hindi naman siya atras kaagad. Yung pagsipa ng throttle niya, ano, habang rolling tayo, hindi siya ganun ka-responsive. Hinahanapan ko lang siya ng extra power. Siguro kasama na to sa safety feature niya na hindi masyado nilakasan yung torque. Sa mga ganitong konkretong kalsada, masasabi ko okay naman yung suspension niya. Hindi nga lang ganun ka lambot. Siyempre given na rin na magaan yung motor. Yung pagpitik ng gulong dahil sa condition ng road, malakas siyang bumalik. Ngayon dahil meron akong Z1000 at ginaya nila ang konsepto ng Z1, nilagay nila dito sa e-bike na to, doon natin siya may kukumpara ngayon. Number 1, sa forma niya, kuwang-kuha naman. Bandang itaas, harap at likod, Z1 na Z1. Pero pagdating sa baba, yun, wala siyang 4 cylinder na nakikita, yung tambucho, wala siyang kadena. Ang big difference talaga yung sa bandang baba dahil nandito yung baterya niya. Tapos sa likod naman yung gulong, nandun yung motor niya. Number 2, sa power naman, so, hindi siya ganun kalakas. Although yung power niya sa sports, pag hinataw mo, may pitik naman, oh. Okay naman, dama mo siya. Pero yung sa D1, wala siya. Eto, para ma-satisfy ka sa motor, ilagay mo siya sa sports. Mas maganda yung hatak niya. Ote mo. Ganda, oh. Kaya lang siyempre kapag nilagay natin siya sa S and then mas malayo yung biyahe natin, like now, mas umiiksi yung range na kayang abutin ng baterya. Sa braking system niya, meron naman siyang ABS. So for me, it's a good technology na nilagay dito. Simple lang pero yun ang number 1 na kailangan natin. Lalo't consider ito as big bike na rin. Kaya lang meron siyang required minimum speed para mag-function. Like now, takbo natin is nasa 25, so kahit mag-brake tayo dyan, dumulas yung gulong mo, hindi mag-activate yung ABS. Ayon sa owner, 60 kilometers per hour ang takbo ng motor bago pwede mag-function ang ABS niya. Mas gusto ko sana kung nasa 30, di ba?
Kasi minsan, kaya nga tumakbo ng 30 kasi may daan na alanganin, alam mo yun, mga lubak-lubak. May times na buhangin yan, di ba? So, doon natin mas kailangan dapat. Sa comfort, mas gusto ko sana yung manibela niya medyo naka-curve ng konti, masyadong straight na para ako naka-mountain bike. So, yun lang naman, sa manibela lang. Then sa upuan, malambot naman yung upuan. Sa handling, well, wala akong masabi sa handling. Very good kasi napakagaan ng motor eh. 'Di ba? Pagdating lang sa corner, wala lang siyang engine brake so medyo alanganin lang pag, 'di ba? Pagpababa, ganon. Sa traffic, walang problema sa singit-singit. Very goods talaga siya sa city driving, no. Yun nga lang sa tunog, wala kang ma-expect na tunog dito. Yun, nandito tayo ngayon sa tagpuan sa Lumang Gapan at na-experience natin ang napakalupit na electric bike na mukhang Z1000R. Although marami pa siyang dapat i-improve pero dahil tayo yung nag-review, Yes. mapapakita natin sa ating mga audience at dun sa inventor kung ano pa yung kulang sa Things to bike improve nito. dito So sa motor anyway, na to. wala namang perfectong motor, di ba? Wala. Walang And perfecto. Kahit depende kotse, yun wala. sa kung sino ang gagamit, bro. Yes. Kung saan mo siya gagamitin. Tama. So sa mga nakapag-review na nito, sabi maganda, maganda. Pero of course, always depend on the rider na gumamit. Ano ba yung perspective namin? Kami bilang rider, ano naman yung mga dapat i-correct pa or dapat i-improve pa sa motorsiklo na ito? Kaya naman gusto kong kayatin ang ating mga manonood na suportahan ang ating episode na ito. Kung meron kayong gustong i-recommend na mga contents sa aming mga susunod na episode at meron nga pala kaming Facebook page, YouTube channel at lalabas ang ating programa sa UNTV. And balita ko bro, meron pang isang klaseng ganito na motor na classic bike naman na binubuo at isang sports bike. So marami pa silang binubuo na electric big bike na posibleng makita nyo sa kalsada. And dahil sa video ito, na i-correct na natin yung mga konti lang naman na mga pagbabago pa para masatisfied natin ang mga future buyer ng motorsiklo na ito sa mga nagpaplanong bumili. Natatawa nga ako kanina eh, mukha kasi siyang big bike eh. At ang daming nagpapabomba sa kalsada. Oo, sabi, bomba! Pero buti na lang, magkakasunod tayo. Pag bomba, bumubomba yung nasa likod. Oo, tama. Akala nila ito. May backup. Tapos yung pumarada ka mag-isa, ano yan? Bakit walang tambucho? Tapos walang kadena. So sa motor na ito, maraming natanggal at marami rin pong nadagdag. Baterya na pagkalaki-laki. So yun, mga kamanibela, basta laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Yukimari's Japanese restaurant, authentic Japanese restaurant. We serve ramen, maki, and also the bento box, and also fresh sashimi, tuna and salmon sashimi. The ratio for ramen, it's 249, good for one person, pero the bowl is big. Also, we can share it for two. And also, we have a promo for ramen combo. And we have bundle also. We can offer for the rider, it's a rice topping. The rice toppings comes with miso soup. And we have a chicken katsudon for only 159 pesos. And we have promo for mix and match. The price is 169. You can choose your rice toppings. And also choices of side dish and with drinks already.